Pero meron daw silang bagong proyekto. Ito na yata yung pinagmalaki nilang kapalit yata to sa flood control. Gago. Ito, may proyekto sila ngayong bago, malaking proyekto kasi laki ng utang eh. Ayan oh. Meron po silang bagong proyektong ipinagmamalaki ni BBM. Ayan oh, linis estero. Pinagmalaki ni BBM nagdidip-dip nga siya dyan eh. Sabi niya kasi, malaking proyekto ito. Sabi, putang ina, anong malaking proyekto? Malaking proyekto daw yung paglilinis ng estero. Putang ina, big ticket projects nila yan pala. Kay Tatay Digong, ang daming big ticket projects, pero ito, malaking proyekto nga talaga. Sabi ni Ismi, gawain niya ng LGU. Wala na. Yan na daw yung proyekto nila, maglinis ng estero. Alam niyo yung interview dyan, nagulat din ako dyan sa interview eh. Pinagmalaki niya yung proyekto na yan. Yan na daw yung pinakamalaking proyekto nila. Malaki daw yan. Tapos nagulat din ako kasi yung bagyo pala, kinikilo na. Bagyo ba? Tanong ko sa inyo, paano ba magsukat ng bagyo? Di ba yung bagyo sinusukat yan lakas? Di ba? Lakas ng hagupit ng bagyo. Merong yan tawag, di ba lakas ba niya? Yung bugso na 50 km per hour, no? Lakas. Tama? Yan yung pagsukat ng bagyo, lakas. Nagulat ako dito, ang ginamit niyang term, bigat. Pag sinasabi mo kasing bigat, kilo yan. We kilo money. We kilo money. Kilometer per hour. So, bigat man. Pag sinabi mong bigat, kilo yan. Di ba? Tonelada, gano'n. Oh. Sabi, napakamot ako. Sinabi man talaga niya, bigat. Sabi ni Escalde, marunong sa word, bugso. Putang ina, sabi nga niya kasi bigat. Nagulat nga ako, bakit bigat? Hangin, ulan, kilometer per hour. Bigat sa kanya, binago niya, new normal. New normal. Bigat daw ng bagyo. Pakinggan natin, nagdidip-dip siya dyan. Oh. Ito. Kasi meron na silang masisisi dyan sa flood control. Oh. Kinikilo, sakit ng tiyan. Kinikilo nga. Sabi man yan, new normal, kinikilo. Pakinggan natin ha. Kakasabihin ninyo fake news. Ito. Oh. Alam naman natin, ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. Sige, tinignan din natin yan. Ngunit kahit maganda na. Ano daw? Kahit. Ayan na naman tayo, naglibog na naman kami sa inyo. Kamahalan. Anong kahit ngunit? Magkaiba po yun, sir. Pag kahit minsan, napapansin ako. Ganun yun. Ngunit, ikaw ay sawimpalad. Ganun sana. Di pwede magkadugtong yung kahit at ngunit. Pag maggabanggit ka ng kahit, magdudugtong ka pa ng ibang words para makakreate ka ng sentence sa salitang kahit. Pero ngunit, gagawa ka rin ng word na dudugtong mo sa ngunit para makabuo ka ng tamang sentence din. Hindi mo pwedeng kahit ngunit tapos dudugtong ka ng sentence, buang. Sus ko, linggo ng wika pa naman ngayon, buwan ng wika. Kahit ngunit, Diyos ko, Ginoo. Lalayo. Lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo. Dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, putang ina, naguluhan ako. Sabi niya, kunti na lang ang tubig,
mababaw na lang ang tubig, pataas-taas na lang ang level ng tubig. Ano yun? Tanginumin na yan. Sabi mo nga, Mr. President, mababaw ang tubig, konti na lang ang tubig, tapos mataas-taas ang level ng tubig. Ano ba talaga? Ang libog na kami sa iyo, Mr. President. Utang ina, di ba nalibadbaran yung nakikinig dyan? Hala, bakit ganon? Sinabi niya, mababaw ang tubig, konti na lang ang tubig, tapos pataas na pataas yung level ng tubig. Patapunta sa pataas, mababaw na nga, konti na nga lang eh. Eh di sana pababa ng pababa, hindi pataas ang pataas. Binabawasan mo nga eh. Eh di pabawas ang pabawas, bakit ka tataas, nagbabawas ka? Putangin na eh. New abnormal na talaga ito. Narinig niyo sinabi niya? Konti na lang yung tubig, mababaw na lang yung level ng tubig, pataas na pala yung level ng tubig. Lubat? Nalubat yung robot. Talaga guys, Talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problemang ito. And this is our response. At maganda naman dahil mula nung inasimulan natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago pa dumating ang krising, nakapag-clear na tayo ng isang dosena, 12 estero na nalinis na natin. Okay na sana yung isang dosena eh. Sinabi mo pa la. Ba't may la pa? Dip nga lang sana, dip eh. Ngayon may la na. Hindi ka na sana nahirapan sa isang dosina, nagla ka pa, 12 ka pa. Okay na sana eh. Kaso nalubat. May bago tayo ngayon, la. Dami kasi yung la, bula, la. Sige tuloy. Kaya kahit papano mabawasan ang epekto. Wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig, Julit. Wala tayong magagawa sa daming bagsak ng tubig. Sinabi mo na. Tapos sa daming bagsak ng tubig, umulit ka muli. Sir, nakikinig kami, sir. Huwag kang mag-alala. Tarami, nanigurado, no? Sabi Rasil Andaya, nakaping, sir. Nauna na, sir, si Mayor Isko maglinis. Ina niya, ginaya, no? Kaping, baka makapiright ka BBM mo, pabalik-balik ka na sinasabi mo, eh. Makapiright ka sa sarili mo. Sabi ni Smith, dapat summer kayo nagbubungkal. Wala daw trailing sa summer, Smith. Gusto niya na tag-ulan para may ginagawa siya. Sabi na yan, ang epekto pag gumagamit ng shawarma. Masarap yung shawarma. Lalo na yung maanghang na sus, masarap yan. Talay, buhos, sabi niya buhos ng ulan sana. Kaso tubig. Proud Bisaya si Raulo. Ayan talay. Ngunit, makikita natin, kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig at tatagal talaga na may tubig sa mga bahay-bahay. Huwag kang mangagat. Huwag kang mangagat, sir. Magsalita ka lang, ha? Para kang siga dun, eh. Nangangagat. Sabi, pwede ba mawala ang estero? Aalisin daw niya yung estero. Kaya naman, huwag mo nang basagan ang trip. Eh, yun ang gusto niya, mawala yung estero, eh. Para wala na daw ba? Tambakan mo ng basura, sir. Like nga, guys. Naloy. Ating mga yung mga lalo na yung mga nakatira dito sa tabi ng mga creek natin. Kaya
Bakit ba pag nagsalita siya, para mahinahatak sang kadina ba, papuntang impyerno, no? Ayusin mo yan, sir, para maintindihan namin. Kami tuloy, naglibog na rin kami sa sinasabi mo. Ito na. Tuloy, Kaya marami, malaking wala na. Marami. Malaking ham. Marami, pero di masabi. Anong marami? Hindi mo masabi. 3 beses mo binalik ka. Malaking ham. Malaking ham. Malaking ham. Malayo pa man New Year, Nyor. Ba't ka nasa isip mo ham agad? Marami, pag gano'n. Marami, malaking ham. Malaking ham. Malaking ham. Nabibilo na. Passport na yung speech niya. Wala tayong pagtatawanan. Malaking ham daw. Malaking ham. 3 beses yun. Okay, tuloy. Malaking ham. Ano malaking ham? Saan? Malaking ham. malaking proyekto ito na yung sa flood control. Hindi lamang Utang ina, no? 3 malaking proyektong ito sa flood control. So, ibig sabihin nga, big ticket project nga, sabi ko nga sa inyo eh. Yung paglilinis, intindihin natin. Baka sabihin ng bubonista, killjoy tayo, ha? Intindihin natin. Ito yung gusto niyang malaking ham, malaking ham, malaking ham. Malaking flood control project. Mas malaking flood control project daw yan. Mas malaki pa sa flood control project. Mukhang yun yung punto niya, no? Mas malaki pa sa flood control projects yung ginagawa nila, no? Bitgoodsan yung paglilinis ng estero. So, tatanggalin yung estero. Banal na aso! Santong kabayo! Natatawa ako! Yee! Animal talaga naman. Diyos ko, ba't ka mang ganyan mag-speech? Wala kasing binabasa. Pag yan walang binabasa, ganun talaga yan. Nadidip-dip yan, lalala yan. Sabi na Risa, hamburger double, ha? Hoy, hindi lang hamburger na double. Triple yung sinabi niya. Triple, malaking ham, malaking ham, malaking ham. talo yung hamburger ng Jollibee dyan. Di ba yung champs, no? Saan ba yung champs? Di ba Jollibee? Jollibee, double ham lang naman yan. Sa kanya, triple ham man yan. Okay, tuloy. sa pagpatayo ng yung talagang slope protection, yung mga dike. Hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas, kung saan nagagaling yung tubig. Watershed sa taas nanggagaling. Watershed sa taas nanggagaling ng tubig. Meron bang watershed sa Pasig? Taga Pasig, ha? Pag sinasabi mong watershed ba, di ba galing sa kabundukan yan? yung tubig ba galing sa kabundukan, bumababa sa baba, bumababa nga, pababa, watershed, tama ba ako? Kaya sabi niya, watershed, nag-iisip din ako, meron bang watershed dyan sa Pasig? sabi ni Kabakal, parang puzzle yung salaysay, sir. Puzzle. Sige nga, watershed daw, bababa. Kaya yan ang aming ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at kahit anong gawin natin ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo. Ito na tayo ngayon, ha? Ang liwanag yung sinabi mo, ha?
Sasabihin na naman ako ng mga supporter mo, fake news ako. Aliwanag ha, hindi na daw natin mapipigilan ang climate change. No, wala na tayong magawa sa climate change. Talagang yung bigat ng dating ng bagyo. Ba't mo bigat pagdating ng bagyo? Di ba pag sinasabi mong bigat, yung kilo money. Ilang kilong bagyo? So, sasabihin natin, parating na po yung 100 toneladang bagyo. Yan ang mga reporter ngayon. Potan yung normal na nga. So, yung mga ulat ng panahon dito sa Bisdak, Pilipinas, paparating na po yung 100 toneladang bagyo na ang pangalan ay Bungbong. Mag-ingat yung mga lugar na matatamaan ng mabigat na bagyo dyan sa Ilocos Region. Partikular na po dyan sa lugar na Bongbong Marcos. Merong 10 toneladang tatama yung mata ng bagyo. Putangin na mga weather forecaster, mabago na po yung ano ninyo, balita Putangin na, siya po. Sabi ni Smith, nagets ko sinabi niya. Di, ang punto niya siguro doon na hindi mapipigilan yung dami ng dating ng bagyo, or lakas ng bagyo. Parang ganun siguro yung punto niya. Pero iba yung word na ginamit niya, bigat. Diyos ka, Coca-Cola pa. Again hindi mo nang sinasabi, din ang pwede na bigat. Putang ina, bigat kilo yan. Lakas siguro, no? Lakas ng pagdating ng bagyo. Parang ganun. Dami ng pagdating ng bagyo or lakas ng sanhi ng bagyo. Pero bigat. Sige nga, Ismi, paliwanag mo. Putang ina, kaya Pilipinas sa buwisi tayo dito eh. Wala na. Ay sabi ni Ismi, pinsala. No? Pinsala ng bagyo. Tubig man pinag-usapan ni Ismi, baha. Sabi ni Ismi, pinsala. Hindi kasi galing sa tubig, baha ang pinag-uusapan. No? Dapat yan lakas ng bagyo. Lakas ng bagyo. Ang dami ng bagyo. No ba talaga? Sabi ni Rizan, ako po, buhol-buholer ko, ano. Bigat ng pulburon yata. Kayo, napapasil kayo, no? May pinsala din ng baha. From baha, ano ba talaga? Na yung writer, no? Ay, kasi wala naman pala tong no? Wala naman pala tong anong tawag dyan. Wala siyang binabasang script. So, ito talaga sarili niya. So, hindi natin masisisi yung writer, no? Tangina, sabi ni Sansky, dami kong tawa sa'yo, Bisdak, grabe, naging weathercaster tuloy, broadcaster. Hindi na lakas, hindi na bugso, no? Hindi na ganun. So, Wikilo, Baguio, sir. Wikilo. Okay. At pagdami ng pagbaba, ang dami ng pagbaba ng siltation. Tingnan mo, Isme. Tingnan, di ba? Ang dami ng pagbaba daw. ang pagdami. Ano na, ito na naman tayo. Hindi na naman natin ito maintindihan. Ang dami at pagdami ng pagbaba daw. Iba, hitit mo more. Utang labo-labo na siya dito eh. At ang daming mga nagiging basura na hinaharang yung creek natin. Ba't napunta sa basura? Alam mo, walang nabuong sentence na maayos, no? Ang dami ng pagdating ng basura. Walang nabuong maayos sa sentence. Yung mga nakikinig siguro yan, kamot ulo. Siguro, putang ina, anong pinagsasabi dito?
Aling Biggie, kaya mo yan, BBM. Kaya mo yan, sir. Okay tuloy. Napunta na sa basura na naman. Sinisira yung mga pumping station natin. Ah. At yun ang isang malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Yung malaking problema na sa flood control ngayon, inaayos na. Ang galing. Inaayos na yung 5,500 flood control projects. Akala ko, sir, wala kang flood control, sir. Di ba sabi niya? Oh, galit na galit nga siya dyan. Mahiya naman kayo. Yung mga flood control projects, gumoho. Yung mga flood control projects, mga ghost projects, mga guni-guni lang. Tapos may inayos. Mabalitaan mo ngayon may inayos na flood control. Sabi niya, walang flood control. Ano ba talaga? Inayos na daw. Inayos na. So wala na tayong problema, no? Yan, may sagot agad. Okay, so yun lang. Yun lang. Nandito tayong lahat. Kailangan talaga natin hanapan ng solusyon nito. At hindi na maaari na... Tingnan mo si Vico Soto. Kung si Vico Soto? Napasig man yan. Sabi ni Vico Soto Yawards. First time ko makarinig ng mga speech na hindi natin maintindihan. Yan na si Vico. Basta't pababayaan natin na every year na lang ganitong nangyayari sa ating mga kababayan na binabaha sila. Kailangan i-evacuate. Kaya gumawa tayong paraan. Meron na tayong paraan. Pagbutihan na lang natin ang ating paglinis sa ating mga estero. Kaya pagpatuloy natin itong ating project na tinawag natin na Bayanihan Estero. Gagawa tayo, hanapan natin ng paraan. May paraan na tayo. Ito, meron tayong paraan. Bayanihan project, itong estero. Mas malaki pa daw yung project na yan kumpara sa flood control, sabi niya eh. Yun lang. Nakaraos. So ito yun.